Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong panukalang pagsusulong ng pagbabago sa ating saligang batas. No? Ito hong isusulong nila, wala pong specific na economic provision lang. Wala. Lahat ng mga provisions na dapat po ay mabago. Kabilang na doon yung forthwith. Sabi ni Congressman Ronnie Puno, ito yung tinuturo dati ni Atong Ang na magpapatsugi daw po sa kanya. Yun yung panahon na yung panahon na katatapos lang yata ng impeachment ni Erap yun eh. Yan. Kasi DILG secretary nun ni Gloria Arroyo si Ronnie Puno. Ngayon nasa House of Representatives siya bilang parang pag-comeback. So sinusulong niya yan na amyendahan yung saligang batas natin. Ako naman ho ay pabor sa pagbabago ng saligang batas. Basta baguhin, itama yung mga mali at hindi na po updated na mga provisions katulad ng economic provisions natin. Ang mundo ay nag-i-evolve. Ang Constitution dapat po ay flexible. Katulad ng American Constitution, di ba? Nakailang amendments na yan. Hindi lang yata 10 na yung amendments nila. Pero ang Pilipinas, Diyos ko po, yung naghuhumiyaw na yung demand ng pagbabago, pag-update ng Constitution. Katulad na lang yung anyo ng gobyerno. 'Di ba? Hindi akma sa atin yung presidential republican system. Pero eto pa rin. Bakit? Biruin mo, sangkaterba kalit-liit na bansa. Sangkaterba ang mga politikong pinapakain natin ng pera ng taong bayan galing sa buwis. 'Di ba? Ngayon, ito naman pong ating Pangulo, si PBBM, open naman po siya dito sa sa charter change proposal na to. Sabi nga rito, Puno calls for charter change to fix constitutional ambiguities after forthwith debate. So nag-trigger din dito yung nangyari po sa impeachment ni Sara na yung kasimple-simpleng salitang forthwith, na ang ibig sabihin naman ay immediately, di ba? Ang problema ho kasi rito sa ating constitution, nung ginawa ito, kung bakit ba naman ginawa nilang napaka-broad para malaya ang mga anak ng mga interpretation. Di ba? Katulad yan, kung bakit po hindi sinunod ni Chis Escudero at ng mga unang impeachment complaints, mga unang impeachment courts, na sundin yung literal na ibig sabihin ito sa dictionary na forthwith immediately, ay dahil meron pala ito, according to the author himself, kay Ascuna, ay pwede rin naman daw pong merong delay basta justifiable yung delay. Reasonable delay, sabi niya. So forthwith, however, can be delayed provided there is a reasonable delay. Yun pong reasonable delay, hindi po naka-specify kung ano yun. Di wala na namang kwenta, di ba? So kaya nagka-leche-leche. Then dun sa ating constitution din. Hindi din sa constitution natin, sa impeachment, yung papaano yung tamang proseso ng impeachment. Hindi rin malinaw. Kaya po nanganganak ng different interpretation maging ng Korte Suprema. Diba? So yun ang sinasabi niya. And I totally agree na dapat ang basihan ng mga batas natin dapat po direktamente talaga doon sa pinaka punto nito. Pag sinabing bawal, ay bawal. Hindi na yung manganganak pa ng what if. Diba? Alam nyo, may kasabihan nga dyan eh. In every rule, there is an exemption. Diba? Katulad na lang din po nung batas natin sa pangangalunya, sa mga kaliwete. Kapag ka ang lalaki nakita mo sa motel, may kapopoy, 'di ba? Hindi pa pwedeng makasuhan. Bakit? May requirement, kailangan in a conjugal dwelling. Yun pong mot-mot, hindi nyo conjugal dwelling. Paano 'yan? Hindi po pasok, 'di ba? Attorney, merong tinatawag diyan na prerequisites. Kailangan pasok sa prerequisites. Yung isa sa mga prerequisites, hindi pasok dahil hindi yung conjugal dwelling. Lusot na naman po yung lalaki. Yung kongresistang gumawa niyan at senador noon, mga babaero, mga manyakekoy. So ginawa nila ng exemption ng sarili nila. 'Di ba? Parang sa Korte Suprema rin, sa impeachment. Ngayon, meron silang panibagong ruling na hindi sila maaaring papanagutin
sa mga bagay na dinesisyonan nila na may kinalaman sa impeachment. Inilibre na yung sarili, di ba? Ay nako. Tapos balikan natin yun. Sa pagkababae naman, ang nahuli, nako, hindi ho kailangan ng conjugal dwelling. Makita lang yung babae nando sa pintuan ng mot-mot. Nako, yari na. Di ba? Guilty na. Oh. Yung lalaki, magkapatong na, pumuplok-plok na, hindi pa pwedeng kasuhan. Kaya nagkaroon ng, ayaw pa rin baguhin yun, ayaw pang i-abrogate yung batas na yun. Ano ang ginawa? Nagkaroon ng bago. Para sa mga kababaihan, VAUSI. Di ba? Dahil po doon, one-sided yung batas natin eh. Ay nako. So, sa economic provisions din natin, di ba? Yung sinusulong na yung direct foreign investment, di ba? Sinasabi nila malaking maitutulong. So, kasi kapag yung 60-40 natin, kapag hindi naman makakatulong hindi naman mapatunayang hindi effective yung 100% na ownership sa mga dayuhang mga negosyo, 'di ba? Pwede naman bawiin ng gobyerno 'yan sa kanila dahil hindi naman natupad yung main purpose kung bakit pinayagan 'yun. Kaya lang masyadong natin, masyadong conservative, very very protective po na pinakikinabangan ng mga lokal na mga malalaking negosyante natin, na mga kaibigan ng mga politiko. 'Yun ang problema. Buti sana kung yung pag-unlad, yung pakinabang na napapala nila, napapakinabangan, kumbaga na-i-extend sa taong bayan. Hindi 'Di ba? Kaya lang, nako, mukha pong malabo ito na matuloy. Kahit na yan okay po sa ating Pangulo. Sabi nga rito, President Ferdinand Marcos Jr. is open to calls to amend certain provisions of the 38-year-old Constitution if they seek to correct constitutional ambiguities. Diba? Itama yung mga kalabuan sa ating Constitution. Alam niyo, mangyayari lang po talaga itong napakagandang layuning ito kung merong malasakit sa bayan lahat ng mga mambabatas natin. Diba? Alam naman na natin na may mga tututol na namang mga ganyan-ganyan dito. Yung mga tumututol naman diyan, yan naman yung mga kunwari civil society. Pero mga totoo, mga evil society. Napaka conservative. No? Lalo yung mga grupong komunista. Tapos galit na galit sila dahil hindi naman umuasenso Pilipinas. Wala akong kalalagyan sa mga komunista, mga grupo di ba? So might as well ignore. Iko-konti lang naman yan. Iilang piraso lang yan. Sabi nga nitong professor, si Chico, alam natin ang korupsyon. Alam natin na ang problema ay korupsyon. Ito na naman tayo Alam natin na hindi magandang na ipatutupad ang batas. Yun na nga Ang problema kasi natin yung ating saligang batas, masyadong napakaluwag, masyadong napaka-broad. Di ba? Di ayusin natin yung mga problema na yon. Kaysa galawin mo yung isang bagay na mas malaki yung pangamba na magamit sa politika kaysa makatulong. I agree, di ba? Pero, again, I maintain, dapat na nating itama yung mga mali sa Constitution. Kasi tanong lang sa kanya dapat perfecto na ba yung Constitution natin? Nakakasagot na ba ito sa pangangailangan ng panahon? Sa demand ng panahon ngayon? Diba? Habang nag-i-evolve ang daigdig, nag-i-evolve din yung mga pangangailangan. Ang problema, hindi tayo makasabay dahil dyan sa restrictions sa Constitution natin. Ngayon, ang gusto pong mangyari ni PBBM na proseso kung paano po ay yung Constitutional Convention. So ito ho yung Constitutional Convention. So voting separately, kailangan 2/3 ng boto ng Kongreso at saka ng Senate. Yan. Ngayon, yan po yung direct call. Ngayon, meron din naman pong isa, hindi naman 2/3 bagkus simple majority lamang po ng boto ng voting separately ay magkaroon po ng referendum. Magtatanong sa taong bayan direkta na gusto ba ninyo na magpalit tayo ng ating na mag-amyenda tayo ng ating saligang batas. Yun. At kapag naging positibo po, nagkaroon ng public approval, basta positibo ang resulta, alin diyan sa dalawang yan, magpapatawag po ng convention. Tapos magkakaroon na yan
magkakaroon na ng etong Senado at Kongreso, gagawa sila ng enabling law. Okay, papaano yung sistema, ilan yung magiging mga delegado, papaano, saan manggagaling, sino-sino sila. At take note po yan pong mga delegado ng Constitutional Convention ng CONCON, wala po itong dapat free ito sa impluwensya ng mga mambabatas o ng sino mang mga politiko. Dapat malaya talaga silang magawa yung kanilang tungkulin. Okay? So dapat bale taong bayan ang pipili kung sino ang magiging mga delegado ng CONCON. Panahon ni Marcos noong 1971 yata yun. Basta nagkaroon tayo ng ganyan ng 71 nga kung di nagkakamali ng CONCON dati. Ngayon, kapag natapos na nila yung mga panukalang batas, magkakaroon po tayo ng plebisito. So, isasubmit yan. So, 2 beses tayo magkakaroon ng eleksyon kapag majority vote lang pag hindi nakuha yung 2/3. So, mangyayari, pag nag-yes ang taong bayan na magkaroon tayo ng Constitutional Convention, mag-amyenda tayo, then ito yung una. Din yung pangalawa, so yung kanilang mga amended, yung mga inamyendahan nilang bahagi ng Constitution natin, yun po yung pagbobotohan natin. Kung tayo po ay sinasang-ayunan natin itong amendments na ginawa nila. So, ganun po. Kaya lang ang problema po natin dito sa proseso na ito, parang wala naman talagang proseso gusto ng mga senador ang House of Representatives, ako po yung naniniwala, talagang gusto nila na maisagawa yung pagbabago sa Constitution natin, yung pagtatama, yung correction sa Constitution. Pwede namang magkaroon kasi ng pagsasabatas ng Constitutional Convention. Maglalabas kayo ng IRR, ng Implementing Rules and Regulation, at ng pondo para dito. 'Di ba? Huwag nyo nang harangin. Pabayaan nyo na magkaroon ng pondo yan, matuloy na. 'Di ba? Kailangan ng i-update yung ating saligang batas. Hindi ganyan masyado kayong konserbatibo. 'Di ba? Palibhasa kayo, mga bilyonaryo kayo hindi kayo magugutom. Kapag nagkamali-mali kayo, nagkaletse-letse yung mga desisyon nyo sa buhay na makakaapekto sa ating bansa, hindi kayo magugutuman. Ang taong bayan, 'di ba? Magkamali kayo, maraming mawawalan ng trabaho. Kayo, kahit na 10 taon, hindi kayo magugutuman. At pag magkaletse-letse tuluyan ng bansa dahil sa inyong mga desisyon, lalayas lang kayo at mag-abroad lang Oh. 'Di ba? Kaya kinakailangan kung ano yung nararapat, yun ang hinihingi na ng panahon, ibigay nyo na. Tigilan na yung mga kaiklayan. Napilit pang poprotektahan yung umiiral na Constitution na maliwanag naman na ang popondo sa pagtutol diyan itong mga nakikinabang na mga bilyonaryong mga negosyanteng Pilipino, 'di ba? Yung mga kadikit ng mga politiko ngayon. For me, charter change potential benefits like attracting foreign investment, economic growth is fine. However, the process also raises concern about potential litigation sa mga EPAL. Ayun! Yun po, is posible nga ho yan na isang dahilan din na baka mamaya mapadali na yung mga pagliliti sa atin, yung lalo sa impeachment na nakitaan nga ng mga butas sa saligang batas natin dahil masyadong flexible, 'di ba? Nagkokontra-kontra kumbaga. Sa isang punto nga naman kasi, tama rin naman ang Korte Suprema doon na bakit ka naman doon sa first two modes of initiating impeachment, mayroong proseso ng due process. Pero bakit doon sa third mode na mayroong 2 option, bakit yung option A na verified complaint din naman, kapareho nung sa first 2 modes na kailangan i-refer doon sa Justice Committee para magkaroon ng due process. Bakit yung sa third mode of initiating impeachment, option A, 'di ba? Wala. At doon ka na sa impeachment court magpaliwanag. Samantalang kung option B ng third mode, yung 1/3 ng Congress, ng miyembro ng Congress ang pumirma, pag yung option B na resolution, ibig sabihin, maaga pa napasabihan na yung mga inaakusahan, sila Sara and company, 'di ba? Na-submit na yan diyan sa Justice Committee o kung hindi man sa Justice Committee,
Kung appropriate committee lang naman sa impeachment, itong Justice Committee, maglalabas sila ng kanilang resolution for impeachment, 'di ba? Bakit yung option A na yun kasi walang option para sa para sa due process. Kaya isang punto may tama rin ang constitution ang Supreme Court na nakita nila yung butas na yun. Kaya sana mabago yung saligang batas, maselyuhan yung mga butas, yung mga mali-mali doon sa mga provisions ng ating saligang batas. Ang ganda nung sinasabi doon sa Bill of Rights natin, no person shall be deprived of life, liberty, and property. Di ba? Without due process. Alam niyo, yung life hindi naman po kasi nangangahulugan na literal na buhay lang, kung hindi po yung reputasyon mo. Di ba? Isa rin yun eh. Bahagi rin ng buhay mo yun. Na madideprive ka na lang ng ganun. Yung ordinary cases, kailangan na dumaan sa piskalya. Di ba? Kailangan magkaroon muna rin ng initial determination of probable cause. Pero bakit doon? Wala. Korte ka mismo, agad. So yan po, kailangan maitama yung mga mali ng ating constitution. Hindi pwedeng tuloy-tuloy na ganun lang. Di ba? Okay, so iwan na natin itong charter change. Dapat masampulan ang mga abusadong senador na nagmalabis sa kanilang tungkulin, makakasuhan at makulong sila pagka napatunayang kumupit sa kaba ng yaman. Yeah, I agree. Tama po kayo dyan. And Tasha Masgali, magandang gabi po sa inyo. Yan. Good morning po. Yan, sabi niya, Tricia Marie Galicia. Tasha Masgali po, ito sir. Alright. Sir JB, ask ko lang kung pwedeng magkaroon ng batas na every 5 years ay dapat amyendahan ng Constitution. Pwede naman. Everything is possible kapag binuksan. Pero dapat po yan, hindi po yan sa batas lang. Yan ay naka-specify mismo yan dapat sa ating Constitution na every 5 years or every 10 years, di ba, magkakaroon ng evaluation, tapos para magkaroon ng pag-aamyenda, maitama yung mga kailangang itama, yung mga obsolete provision na ng saligang batas ay mai-update. Pwede po yan, bakit hindi? Anything is possible. Takot sila. Yun nga ang kinakatakot nila. Baka raw tanggalin ng Senado. Dapat lang tanggalin kayo eh. Bakit pa magkalit-liit ng bansang Pilipinas? Di ba? Bakit kinakailangan pang merong Senado na kumbaga siya yung magko-confirm ng mga kung ano ang magiging batas dito sa ating bansa? Mali naman ho yun. Parang yung pinaghirapan ng House of Representatives, ganun-ganun na lamang. Kapag ayaw ng committee chairperson, look at this. Yung rice tarification law, diba? Ilang beses nang inatake ni PBBM yan during the campaign period kasi nakikita nilang sanhi ng problema sa bigas, sa presyo ng bigas. Diba? Yan yung legalized o yung legalization na isinulong ng panahon ni Duterte ng kanyang DA secretary na illegalize na lamang ang yung illegal na pag-aangkat. Di ba? So yun, ginawa nila yung batas na yan. Isinulat ni Carlos Dominguez, tapos isinulong nito ni Cynthia Villar sa Senado, sa Kamara, nagkaroon ng version na finalize, inaprubahan ni Duterte. So yung rice tarification law. Diba? Kita nyo yung resulta ngayon. Luging-lugi yung mga magsasaka. Di ba? Dahil sa dami lakas ng imported. Tapos yung NFA, hindi naman pinapakyaw yung mga bigas ng mga magsasaka. Pinababayaan din sila kasi pinupuno yung bodega. Pag napuno bodega ng NFA, wala nang mapaglagyan, bahala na kayo magbenta ng bigas nyo. Paano kung nagkaroon tayo ng mahabang panahon na wala hong baha, umayos na yung mga flood control systems natin? Diba? So wala na tayong relief operation, patay. Aamagin na yung mga bigas sa bodega ng NFA. No, dapat sana nakakapasok sa merkado yung mga bigas. Dapat yung mga local products natin, ito ho yung may mga prioritization sa lahat po ng mga public market. Itong mga magsasaka, dapat yung kooperatiba nila pwedeng magbenta sa public market ng lokal na bigas. Bawal silang magbenta ng imported, parusahan sila. Ibenta lang nila yung sariling ani nila. Hindi ho ba yun ang nararapat
para mawala yung mga trader. Ngayon, kung yung mga magsasaka naman, pilit na kakagatin yung mga trader, malala na ang utak nyo. Problema nyo na yan kung kayo baratin. Sapagkat yung batas, maliwanag na pwede na ninyong gawin ng kooperatiba yung magbenta sa tamang presyo sa palengke. Ba't nga naman kasi ninyo ibibenta ng sobrang bagsak ang presyo? Diba? Kung po pwede naman yung ibenta ng tamang-tama ang presyong hindi kayo lugi, kikita kayo, talaga namang masaya kayo. Diba? Yan po yung mga sinasabi natin na dapat mabago yung ating mga batas, lalo na yung ating saligang batas. Ilagay roon yung pagiging priority ng ating mga magsasaka, ng mga lokal na mga magsasaka natin. Lahat ng mga pamilihang bayan, meron silang pwesto libre. Diba? Pambihira ang pagkain ng mga Pilipino, inaasa ng gobyerno sa mga importation. Sino nakikinabang? Di yung importer. O, sino nagdudusa? Di syempre yung mga buyer, yung mga customers. Kailangan nating maayos yan. Ganon din yung party list system natin. Di ba? Under the common interpretation of the Constitution, amendments can be proposed by one of three methods: People's Initiative, CONCON, and Constituent Assembly. Anytime pwede. That's correct. Pero gusto nga ng Pangulo natin, through CONCON. Yan ang gusto nila. Kasi yung nakaraan, talaga namang binato ng batikos dyan sa People's Initiative si Martin Romualdez. Di ba? Kasi tinulungan niya. Doon yung meeting sa bahay niya. Lang yan naman. Alam niyo, mga senador natin, loko-loko yan mambabraso at mambabraso yan. Kunwari, suporta sa Pangulo. Pero ang totoo, di ba? Kapag sa tingin nila nanganganib yung kanilang pinagkakakitaan, protektahan nila yon. Hindi nila bibigyan ng pagkakataon na makaporma ang gustong gigiba sa Senado.